Ito ang nakakagulat. Tila bilang na nga ang mga araw ng House Speaker na si Martin Romualdez matapos na ipag-utos ng mismong Korte Suprema na dapat ay maibalik na sa PhilHealth ang kinuha nitong 60 billion pesos upang ilagay sa unprogram appropriation nang sa gayon ito'y kanyang mapakinabangan at magamit sa pansariling interes. Hinimok nga mismo ni Supreme Court Associate Justice na si Antonio Cod Jr. ang ahensya ng PhilHealth upang opisyal nang hilingi sa Pangulo na ibalik na ang 60 billion pesos na pondong inilipat sa National Treasury. Sa nangyaring oral argument sa Korte Suprema, lumitaw na ang PhilHealth ay nagpadala ng 60 billion pesos na pondo sa National Treasury habang ang nalalabing 29.9 billion pesos ay pansamantalang inhinto ang paglilipat matapos ngang maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Binatikos rin ni Justice Ko ang tila kakulangan sa aksyon ng PhilHealth sa paggamit sa kanilang sariling pondo upang mapalawak pa ang kanilang benepisyo. Giniit niya rin na kung may kakulangan sa paggamit ng pondo ay dapat lamang na ibalik ito sa PhilHealth upang matugunan ang lumalalang pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan ng maraming Pilipino. Ayon pa nga sa komento ng maraming netizen, grabing billions na pero hindi nila iniimbestiga sa 19th Congress. Ano ba yan? Sobra ang mga kawatan sa admin na ito. Bakit ibabalik lang at walang kulong? No wonder hindi umaasenso ang Pinas. Pag nahuli sa pagnanakaw ay walang kulong, basta ibabalik lang yung pera. Mabuhay po ang Supreme Court ng bansa natin. Isang sagrado na departamento, dapat lang na ibalik ang 60 bilyon na pondo ng PhilHealth. Buhay ng tao ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang priority, hindi ito isang bagay na pag nasira pwede mo lang isantabi. At narito, panoorin pa natin ang buong video. To the question on how the PhilHealth computes its request for a budget, it does not refer to the computation on the syntax allocation. Instead, it counts the number of members based on a database. There is a database on indirect members, and then it generates a list. It enumerates the number. The exact number escapes me now, but this is the process. And then that number is submitted, multiplied by a factor, which is the premium rate, and then it is submitted to the Department of So Social therefore, Management. when you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So you're not following the law? You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based. If we will follow it based on the projected fund ceiling or availability, it might not match certain needs. I agree, it's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. You define your own limits. The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun, hindi mo naiintindihin yun, gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the Oh, syntax. precisely, whatever would be, whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably before, ngayon na-recognize na. So therefore, when you recognize it, you should return it. What do you think? Your Honor, if it pleases the court, Section 58, the sovereign guarantee, even without this maneuver of the 89.9, government can and always will increase the benefits. But the signal, Your Honor, if it pleases the court, that this litigation gave is a strong signal for it to do so. So I wish the court, the people, should now be satisfied by a strong signal from the administration.
Your Honor, it's not necessarily the administration. It is the fact that the reserves, the You said amounts. the government. Yes, sir. Yes, sir. So a strong signal from the government to help PhilHealth and expand benefit should now be enough for our people to rely on. This is the start, Your Honor. If the case is allowed to proceed, if the transfer is allowed to proceed, it is a use it or lose it signal, which all national government agencies have, so that we will use our funds. GOCCs like PhilHealth do not have that signal, and they think, at least before the current CEO or the current administration, they think that just because there is an earmark, whether hard or soft, that they will get the money, and there is no stimulus for them to actually increase the benefits. When you prepare this budget of yours for subsidy, why did you not consider the collection made by government, by BIR, on the sin taxes? What was the reason behind that? Your Honor, mathematically, it's the premium rate. The way that the premium rate is determined, unfortunately, is not actuarially fair. It is not based on the spread of benefits that is due the Filipino people. Kulang po talaga yung binabayad ng PhilHealth. 10% lamang po in 2024. Kaya dapat po talaga taasan. And mathematically, the only way to do this is to increase the benefit packages, which we are doing now. But the government collected taxes already, representing supposedly the subsidy. Why would government not transmit everything to PhilHealth as originally intended? That is correct, Your Honor. Unfortunately, the receptacle to which this money can be transmitted cannot handle the amount of money because it's too small. So if it is correct, and the reason why it was not transmitted because of administrative matters or hindrances, you agree that this should go to PhilHealth. It's a matter of spending it. So therefore, when government merely allocated this amount, probably substantially lower from the taxes that were collected, all of the balance should be given to PhilHealth this year and prior years. It's just a matter of administrative absorption. Hindi lang kaya gastusin ng PhilHealth. Kung hindi kaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ng PhilHealth, oy, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Your Honor, if I may, 3 presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit 10 mga presidente ng korporasyon. Ganun po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Hindi kasalanan ng tao yan. For not availing all of these benefits. Apparently from your own words, kasalanan niya ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration. At kasalanan niya ng PhilHealth Board. Huwag natin pahirapan yung tao because nandyan naman yung pera. The money is there, government will not giving it to PhilHealth to serve as health benefits for our people. Well, unang-una po, nagagalak naman po ako sa mga tanong, lalong-lalo na ni Justice Amy Javier tungkol doon sa pondo ng PhilHealth. Ang tanong niya, unang-una, bakit ka magsusoli ng pera? Napakadami naman pala hindi pa nababayaran na pangungutang ng PhilHealth, lalong-lalo na sa mga ospital. Una po yun, importante. Bakit ka naman magbapalit ng pera gayong hindi mo pa nababayaran ang mga obligasyon ng PhilHealth? Diba? Hindi naman tama yun. Pero pangalawa, yung mga pondo na pinaglipatan ng pera galing sa PhilHealth, walang kinalaman sa kalusugan dahil nakasaad nga sa ating batas na isinulong sa Kongreso na lahat talaga ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan sa pagbaba ng contribution ng mga miyembro ng PhilHealth o di naman kaya karagdagang benepisyo ng PhilHealth. So bakit mo dadalhin sa mga infrastructure projects na ang obserbasyon pa ni Justice Javier ay nagkaroon na ng pondo, no? So bakit doble-doble pa ang mga pondo ng mga infrastructure projects gayong ang pondo na karagdagan ay kinukuha pa sa pondo na nakalaan sa PhilHealth. At pangatlong issue pa na lumabas dyan, yung mga sin taxes at saka kita ng PAGCOR at saka PCSO dun sa batas kasi ng Universal Healthcare, talagang nakaspecify dyan na kalahati, at least kalahati, dapat ay pondo para sa Universal Healthcare na siyang linabag ng ehekutibo ng linipat nila ang pondo ng PhilHealth sa mga proyekto na infrastruktura at yun nga hindi kapanipaniwala kay Justice Javier, meron ng pondo. Bakit pa kukunin yung pondo na nakalaan dapat sa kalusugan? Pero hindi pa po yung desisyon ng Korte, ha? Ako po, madami na rin ako talagang kaso na na-argue sa Supreme Court, lalong-lalo na kapag yung nandun pa si Justice Antonio Carpio. Kapag magtatanong si Antonio Carpio, parang palagi ko siyang kakampi, no? At marami akong mga kaso na ang buong akala ko mananalo na dahil sa pagtatanong ni Antonio Carpio, pero paglabas ng desisyon, syempre, nag-iisa lang yung mga nagtatanong na justice, no? Na sa tingin mo ay pumapanig doon sa petitioners, no? So hindi pa po yan desisyon ng Korte Suprema, bagamat
merong posibilidad po talaga na mapapawalang bisa yung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth sa ibang ahensya ng gobyerno kasi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin ng temporary restraining order na meron talagang karapatan na nalalabag at patuloy ang paglabag ng karapatang iyan kapag hindi mag-issue ng TRO. So nagkaroon na ng determinasyon ang ating Korte Suprema na mayroong karapatan na nalalabag at ito nga ang karapatan ng kalusugan, karapatan ng mga mamamayan sa ayon sa batas na ating sinulong na universal healthcare na dapat lahat ng pondo ng PhilHealth ay mapunta sa kalusugan ng ating mga kababayan. Now, nagagalak din ako dun sa pagtanong ni Justice Kagiwa doon sa dating taga PhilHealth na ngayon po ay commissioner na ng Civil Service Commission. No? At ang sabi nga ni Justice Kagiwa ay, ano ba yan? Wala bang conflict of interest yan na ikaw ngayon ay tumatayo na para kang abogado ng PhilHealth at galing ka naman talaga sa PhilHealth, gayong ikay nasa Commission on Audit. Bakit importante po yung conflict of interest na yan? Kasi yung Commission on Audit, ang siyang merong jurisdiction, primary jurisdiction, siya talagang katungkulan niya na tignan kung tama nga yung paggastos ng pondo galing sa kaban ng bayan. At syempre, yung issue kung tama ba yung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth papunta sa ibang ahensya ng gobyerno, yan po ay isang issue na didesisyonan din ng COA. In fact, kapag nagkaroon ng kasong kriminal for malversation, no, kinakailangan may finding talaga ang COA, magkakaroon sila ng disallowance dun sa paglipat. Gayong, paano ngayon magdidesisyon ng COA kung mayroon dapat na magkaroon ng disallowance sa paglipat ng pondo ng PhilHealth kung yung isang commissioner ng COA mismo ay nagsasabi na walang masama dun sa ginawa ng PhilHealth. Yun po yung ibig sabihin ng conflict of interest kasi eventually, ang Commission on Audit ang unang-una magsasabi kung tama ba o mali yung paglipat na yan. No? Anyway, so maganda po mga pangyayari sa Korte Suprema. Yung mga issue na linalabas natin sa mula't mula ay natanong ng mga justices pero hindi pa po yan ang desisyon ng hukuman. Aantayin pa rin po natin ang desisyon ng hukuman. Pumunta naman tayo dito kay Secretary Jay Ruiz. Alam niyo po, wala kaming masamang tinapay ni Jay Ruiz. No? Ako po yung naging source niya na napakatagal. Ang tagal ko na rin pong nakikipagbalitaktakan sa publiko. No? Nagsimula po yung balitaktakan ko yung panahon nga ng impeachment ni Chief Justice Davide. No? Napakatagal na pala nung panahon na yon. No? Siguro mahigit 20 taon na tayo nakikipagbalitaktakan sa publiko. At yung 20 taon na yan, palagi ko rin kasama si Jay Ruiz. Ang akin lamang, hindi po natin pinag-uusapan ang legalidad. Kasi ang sinasabi niya, yung kinita ng 200 million ng kanyang kumpanya ay bago pa siya na talaga bilang PCO. Pero ano ba ang mga katotohanan? Yung kontrata na ipinasok niya ay kontrata sa isang government-owned and controlled corporation. Tapos, yung draw ng PCSO ay ilinipat sa isang TV station na ang nagpapatakbo ay ang PCO. At yung panahon na binigay sa kanya yung kontrata na 200 billion, kulang-kulang 2 buwan bago siya na talaga bilang isang kalihim ng PCSO na siya nagpapatakbo ng IBC 13. So, sinasabi niya, may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinagkakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO, dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabihin niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest. Pero hindi siya nag-divest. So sa tingin ko, hindi lang yan oversight. Kasi napakalaking bagay naman yung 200 million para sabihin mo, ay nakaligtaan ko lang mag-divest kaagad. Napakalaking ang award na yan para makalimutan ng isang papasok na sekretary ng PCO dahil nga yung kontratang 200 million, siguro yan naman ang pinakamalaking kontrata na naipasok niya, no? Dahil ang buong talang buhay naman niya, siya ay isang reporter at hindi negosyante, no? So nakapagtataka nga kung paano niya na-swing itong deal nito na nakakuha siya ng slot sa IBC 13 para ilipat doon ang bola ng PCSO na dati-rate ay nasa PTV4. Now, ang kapartner pa niya dito dating general manager ng PTV4, yung Ana Puod. So, dati-rate, ang kontrata ng bulahan ng PCSO ay nasa PTV4. Ang tanong, tama ba rin na yung isang dating general manager mismo ng PTV4 ay naging instrumento para mawala sa PTV4 yung napakalaking kinikita galing nga sa PCO dahil nga sila nagte-televise ng pagbobola ng PCSO. Well, yan naman po talagang tawag dyan, bola ng PCSO. Bahala na kayo kung may ibang ibig sabihin ng bola ng PCSO, no? Dahil ibang kontrobersiya yan. Now, ang sinasabi niya, may panahon daw siya mag-divest. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi lang legalidad. Ang pinag-uusapan dito, integridad. Malaking pagkakaiba po yun dahil po pwede kang walang dinalabag na batas na meron ka namang mga gawain na napapakita na wala kang integridad. Bakit importante ang integridad sa posisyon ng PCO? Di ba ang unang-unang niyang pangako, lalabanan niya ang fake news. Kapag lumalaban ka ng fake news at kapag ikay nagtataguyod ng katotohanan, ibig sabihin dapat may reputasyon ka mismo na ikaw ay tao na merong integridad. Pero pag meron ng bahid sa iyong integridad
Anong karapatan mong lumaban ngayon sa fake news? So ang tanong ngayon, hindi legalidad. Ang tanong, kaya mo pa bang panindigan ang fake news gayong meron na ring lamat ang iyong sariling integridad? Ano pang magagawa mong tulong sa ahensya para maparating ang mensahe ng gobyerno sa kabila ng sinasabi mong mga fake news? Ang problema dito sa fake news talaga, sino ba talagang huwes na magsasabi na fake news? Hanggang ngayon, yung sinasabi natin na baka bangag ang presidente, hindi naman sinasabing bagag talagang presidente. At sinasabi, kinakailangan mag-hair follicle test para mapasinungalingan yung mga sinasabi ng dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, yung sinasabi ni Agent Morales na sinabi sa kanya ng kanyang confidential informant, at si Cathy Binag mismo no, na nagsabi na talagang nakita niya sa pamamahay mismo ng mga Marcos Jr. ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Di ba? Hindi po yung fake news. Yan po ay bagay na dapat bigyan linaw ng presidente. At syempre, kung ang kanyang mensahero, kasi ayaw niyang tawagin silang salesman, kung ang kanyang mensahero ay may bahid ng integridad, bakit naman natin siya paniniwalaan? Lalong-lalo na kapag siya'y nagsasabi na mga fake news ang kumakalat sa ating lipunan. So sa akin, aking palagay, mahihirapan na maging epektibo si Secretary J. Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip, naku, sino ngayon na nagsasabi ng fake news? Yung binabantaan niya mga vloggers na mga mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo? O yung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo na alam na nila na may bahid ang integridad dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, dapat siya'y nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina na pamumunuan. Well, kayo na po ang magsabi dahil ang sumagot dyan dahil ang pinag-uusapan natin ay kung hindi po legalidad, kung hindi delikadesa at integridad.